In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guruan nila, nagdagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwan walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki ay dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kilalaning asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay nito, ang lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat patutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos. Yamang muli silang binuhay, maging si Moises ay nagpatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan, hingil sa nagliliyab ng mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa kanyang buhay, ang lahat, sinabi ng ilan sa mga eskreba, magaling ang sagot ninyo, Guro. At wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa, sa pahayag at sa pagunita kay San Clemente I, Papa at Martir, pagunita kay San Columbano Abad. Ang tanong ng mga Saduceo kay Jesus ay naglalayong hulihin siya gamit ang isang absurdong senaryo upang patunayan na walang muling pagkabuhay. Ngunit sa tugon ni Jesus, pinaliwanag niya ang tunay na layunin ng muling pagkabuhay. Sa kabilang buhay, ang relasyon natin ay hindi na tulad ng sa mundo. Hindi ito umiikot sa pisikal o legal na aspeto tulad ng kasal. Ang mga nabubuhay muli ay nagiging bahagi ng ganap na kaganapan sa Diyos, na siyang Diyos ng buhay, hindi ng kamatayan. Ngayon, marami pa rin ang nagdududa sa konsepto ng muling pagkabuhay at sa mga espiritual na aspeto ng pananampalataya. Sa mundong inuuna ang material na kayamanan at kapangyarihan, palaala ito na higit pa ang ating layunin kaysa sa mga pansamantalang bagay. Halimbawa sa panahon ngayon, una, muling pagbangon mula sa kahirapan. Ang mga tao tulad ng mga biktima ng kalamidad ay nagtataguyod ng buhay sa kabila ng hirap. Ang kanilang pananampalataya at pagtutulungan ay nagpapakita ng pag-asa at pananabik sa muling pagkabuhay sa bagong buhay ni pinako ng Diyos. Pangalawa, pagiging makatarungan at makatao. Sa mundo ng kawalan ng katarungan, ang mga tumatayo para sa karapatan ng mahihirap at inaapi ay nagpapakita ng pagiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Paano tumubo at maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Una, pagmamalasakit sa kapwa. Tulad ng sinabi ni Jesus, ang buhay sa Diyos ay buhay
ng pagmamahal. Tayo ay tinatawag na magbigay ng ating sarili para sa iba. Pangalawa, pagiging tapat sa pananampalataya. Hindi tayo dapat matidag ng mga maling katuruan o tanong na nagpapalito sa ating paniniwala. Pangatlo, pagbabahagi ng pag-asa. Tulad ni Moises na nagpatutuo sa Diyos ng mga buhay. Maging saksi tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Aming Diyos ng buhay at liwanag, Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng mga buhay. Tingnan mo kami, ang iyong bayan na naghahangad, maging karapat-dapat sa iyong kaharian. Gabayan mo ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan upang ang kanilang mga desisyon ay maging makatarungan at makatao. Basbasan mo ang bawat pamilya, lalo na ang mga dumaranas ng hirap at pagdurusa. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang makita namin ang iyong presensya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Pagbuklurin mo kami sa pagmamahal upang kami maging liwanag ng pag-asa para sa iba. Idinudulog namin ang mga kaluluwa ng mga yumao. Ipagkaloob mo sa kanila ang buhay na walang hanggan at sa aming nanatili pa sa daigdig na ito, bigyan mo ng lakas upang masumpungan namin ang kaligayahan sa piling mo. Sa pangalan ni Jesus, ang muling pagkabuhay at buhay. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!